Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1019 ng One Piece. Ano na kaya ang mga sumunod na nangyari sa ating mga bida? Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers, ay wag mo kalimutan mag-subscribe at i-hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito nga kay Luffy na sinagot nito ang Denden Mushi. Sinabi nga agad nito na siya ang magiging hari ng mga pirata. Ang kulit talaga ni Luffy. Sinigawan nga siya ng mga bida natin dahil ano daw ba ang ginagawa nito? Sinabi pa nga ni Luffy sa kausap niya na siya at si Dr. Vegapunk ay magkaalyansa na. Kung importante daw sa kanila yung buhay ni York, ay paalisin nga daw nito yung buong hukbo ng Marines na nasa labas ng isla. At makikita natin dito si York na humihingi nga ng tulong dahil nga sa sinabi ni Luffy. Nagulat nga dito sila Kizaru at ang lahat ng Marines. Narinig pala nila yung banta nga ni Luffy. Sabi nga ng iba pang mga Marines ay napakayabang daw nitong si Luffy at napakademonyo daw talaga. May nakikinig din sa kabilang linya. Ito nga ay sila Big News Morgan, si Bibi at si Wapol. Nagulat nga si Bibi at si Morgan sa sinabi ni Luffy. Ang kausap pala ni Luffy sa Denden Mushi ay yung buong Gorosei. Tinanong nga ng mga ito kung si Luffy daw ba yung kausap nila. Sino-sino daw ba yung kasama nito na buhay doon sa Labo Face? Sasagutin nga ito ni Luffy pero pinigilan siya ng mga bida natin. Loko daw talaga tong si Luffy. Ang isa sa mga pumigil kay Luffy ay si Robin. Narinig nga din ito ni Jupiter at nakilala yung boses ni Robin. Binabana ni Luffy yung Denden Mushi. Pinagsabihan siya nila Usopp, Nami at Robin. Na-stress nga si Nami dito. Sabi naman ni Robin ay yung pakikipag-usap nga daw sa mga yon ay madali lang daw nilang makikilala kung sino-sino sila at makakuha ng impormasyon ang mga ito. Sabi naman ni Luffy ay tama naman daw sila Robin pero para nga daw alisin daw agad yung mga Marines na nasa labas. Sabi naman ni Usopp ay puro daw kalokohan si Luffy. Asa pa daw siya na gagawin ng mga yon yung sinabi ni Luffy. Nang matapos yung usapan at narinig ng mga Gorosei yung mga sinabi ni Luffy, biglang nagsalita dito si Saturn. Sabi nga nito na meron daw silang tatlong dapat protektahan. Ang una nga daw ay yung safety ni York. Pangalawa ay yung punk records na nasa utak nito. At pangatlo daw ay ang power plant na kailangan para sa Mother Flame. Pwede nga daw nilang pabayaan yung iba pero yung tatlo na yon ay dapat masecure. Ang kausap pala dito ni Saturn ay si Vice Admiral Doberman pa din. Sabi nga nito na si Lucci nga daw ay andon pa din sa loob. Pati na rin yung ibang CP0 agents. Sabi nga ni Saturn na iniisip nga lang daw niya yung mga posibleng hindi magandang mangyayari. At talagang dapat daw na i-prioritize nila ay yung pinaka-importante lang sa kanila. Sumunod naman si Vice Admiral Doberman. Sabi pa ni Saturn na ang mga tao daw ay hindi naiiba sa mga insekto. Kahit nga malagasan pa ng ilang tauhan, kaya pa daw ng mga ito na magparami ulit. Pagkatapos nito ay umalis na si Vice Admiral Doberman para sa utos ni Saturn. Masyadong brutal talaga itong mga Gorosei. Balik tayo sa mga bida natin. Umiiyak nga dito si York at sinabi sa mga bida natin na narinig daw ba nila yung sinabi ng Gorosei. May usapan daw siya at ang mga ito. Kung sasaktan daw nila itong si York, buburahin daw sa mapa ng Gorosei itong isla ng tuluyan. Kagaya ng nangyari sa Ohara. Biglang ang hinampas ni Nami si York at ayun, tumba. Sabi ni York na masakit daw yon, magsusumbong daw siya sa mga Gorosei. Sabi naman ni Nami na sige lang daw, magsumbong siya. Pinapahinahon naman ni Robin si Nami. Hayaan na lang daw itong si York. Puro benda nga itong si Robin na parang galing sa laban. Sabi naman ni Chopper na ayos na daw ba itong si Robin. Nagpasalamat naman itong si Robin kay Chopper dahil okay na daw siya. Andito din sila Lucci na pinagpapahinga pa din si Kaku. Si Atlas naman ay okay na. Si Lilith ay umiiyak dahil nga wala na si Pythagoras at akala nga nito na wala na din si Edison. Pero pinapakalma nga siya nito. Kulit ni Lilith. Pinapatahimik naman ni Usopp si Lilith dahil nga ang ingay nito. At makikita natin dito ang mga bida natin. Mukhang handa na talaga sila sa mga mangyayari. Sila Luffy at Bonnie ay nagpo-food trip lang. Si Lucci naman dito ay tinitingnan nga ang lahat. Sabi nga nito na 4 ang injured. 2 sa satellite ni Vegapunk ay wala na. Nagtaka naman si Kako dito na ano daw bang sinasabi ni Lucci. Sabi naman ni Lucci na wala daw, nag-iisip lang daw siya. Mukhang itong si Lucci, ire-report nito sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Tinawagan nga ni Usopp yung mga CP0 at kinausap ang mga ito na nasa underground. At ito na nga, makikita natin na okay na yung mga nakulong na CP0 agent. Pinakain din pala ng mga bida natin ang mga ito dahil nga matagal silang di nakakain. Nagpasalamat nga itong mga CP0 agent dahil nga tinulungan
tinulungan sila ng mga bida natin. Pero sabi nung isa ay ialis na daw sila doon dahil ayaw nilang makasama yung mga halimaw na andon. At yung tinutukoy pala nila ay itong mga Seraphim na nakakulong sa isang malaking bula. Natatakot nga yung mga CP0 dahil baka makawala yung mga yon at manggulo na naman. Tinanong naman ni Yusop si Vegapunk na matibay daw ba yung bula na yon. Sabi naman ni Vegapunk na oo daw dahil yung bula daw na yon ay kasing tibay ng mga armored bubble nung mga bagong pasipista na Mark III. Kahit nga daw bomba hindi tatalab doon. Kaparehas nga daw yun ng Seastone Energy na nagawa niya na epektibo daw na panlaban sa mga Devil Fruit user. Natuwa naman si Yusop. Okay daw pala yon. Akala daw niya ordinaryong bula lang daw yon. At makikita natin dito yung apat na Seraphim. Relax lang yung S-Bear at S-Shark. Pero yung S-Hawk at itong S-Snake ay gustong lumabas. Nagsalita nga yung S-Snake at sinabi na wag nga daw silang mangamba sa kanila dahil wala naman daw utos na sinabi para nga daw tapusin sila. Kaya wala daw pakialam itong mga Seraphim. Ang tinutukoy pala ng S-Snake ay itong mga CP0 agent. Nagpasalamat naman itong mga CP0 agent. Kahit nga daw may mga gulong nangyari, si Frankie naman ay nagpasalamat din sa S-Snake dahil nga tinanggal nito yung petrification sa kanya. Nagtaka nga din daw itong si Vegapunk dahil hindi naman daw nakaprogram yung ganun para gawin itong si S-Snake. Makikita nga natin dito ang dahilan kaya ginawa ng S-Snake yun. Dumating nga si Luffy at kinausap itong S-Snake. Sinabi nito na tanggalin nga daw yun kay Frankie dahil kaibigan niya to. Siya lang daw yung may kaya na sumagip sa mga kaibigan niya. At ayun, bigla ngang namula itong S-Snake at sinabi na oo daw tatanggalin nga daw niya. Tigilan na nga daw ni Luffy yung pagtitig niya. Ang kulit, Hancock na Hancock yung S-Snake. Natawa nga si Jinbei nung naalala niya yon. Perfect copy nga daw ni Hancock itong S-Snake na sa mga mata nga daw nito ay lahat walang kwenta. Pwera na nga lang daw kay Luffy. Sabi naman ni Vegapunk na nakakatawa nga daw na pati nga daw yon ay nakuha nitong Seraphim kay Hancock na may gusto nga daw ito kay Luffy. At isa daw yon siguro sa mga impormasyon na napunta galing nga sa Lineage Factor nung ginagawa niya itong cloning process. Nagpasalamat na nga din dito si Luffy sa S-Snake dahil doon sa pagpapagaling nito kay Frankie. Namula nga itong S-Snake at iniisip nito katulad ng sinasabi ni Hancock na mahal na daw ba siya nitong si Luffy. Bigla ngang nagsalita si Atlas na gumagana naman daw yung communication system pero hindi daw mabuksan ni Atlas yung Frontier Dome. Sabi naman ni Vegapunk na kung ganun daw hindi daw sila makakalabas pag hindi daw nila na-disable yung barrier. Sumigaw nga si York na yung effort daw na gagawin nila Vegapunk ay walang kwenta dahil nilagyan nga daw niya ng password yon. Dahil nga daw galit siya sa mga satellite at kay Vegapunk. Hindi daw niya shinare yon sa mga utak ng mga to at hindi nga daw niya sasabihin yon kahit anong mangyari. Nagalit nga si Lilith. Sabi pa ni York na dalawa nga daw yung armor niya ngayon. Ang world government at yung password na yon. Si Stacy naman ay sinabihan si Vegapunk na napapaligiran nga daw sila ngayon. Ang alam nga daw niya ay 100 na barko at 30,000 na mga marines ang sakay nito. Tinawag naman ni Vegapunk si Nami at tinanong kung ito nga daw yung navigator ng Straw Hat Pirate. Umuo naman si Nami. Sabi naman ni Nami na yung log post nga daw ay hindi nakaturo sa isang destinasyon. Pero sa tingin nga daw ni Nami ay pwede nga daw niyang sundan yung mga destinasyon na yon na nakarecord nung pumunta sila sa Wano. Isa na nga daw dito yung nasa northeast ng isla. Bigla naman sinabi ni Vegapunk na yun daw yung papunta sa Elbap. Narinig nila Yusop at Luffy yung salitang Elbap at nagulat yung dalawa. Sabi pa ni Yusop na gustong gusto nga daw nilang pumunta doon matagal na. Mukhang sa Elbap na talaga papunta yung mga bida natin. At ayun, tuwang-tuwa si Luffy at si Yusop. Kumanta pa nga. Sabi nga ni Vegapunk na swerte nga daw nila dahil yung Sunny ay nasa Labo Phase Stratum. Pero dahil nga daw yung isla ay napapalibutan ay imposible daw na makatakas sila pag dumaan sila sa coastline. Pinakita nga dito kung saan balak dumaan ng mga bida natin. Kailangan nga daw nilang dumaan doon sa northeast sa kabilang dako ng isla. Kaso nga lang daw yung Vega Force 1 ay kasama ng Sunny. Gagamitin nga daw sana ni Vegapunk yung Vega Force 1 para bitbitin yung Sunny sa ibabaw ng mga kalaban nila. Pero kaya lang daw lumipad nito sa paligid ng isla at babagsak daw yon pag nawala na sa range ng isla. Nagsalita nga dito si Frankie na hindi daw yung problema dahil pag nangyari daw yon itong Sunny ay kaya nang makaalis doon gamit ang Coup de Burst bago nga ito mawala sa range ng isla. At wala nga daw makakahabol sa kanila kapag nakalayo na sila ng 1 kilometro. Nagulat nga dito si Vegapunk dahil nga kaya daw palang lumipad ng Sunny sa layong 1 kilometro. O sige daw, maganda daw yon. Gawin daw nila yung plano. Sinabi pa ni Frankie na cola lang daw yung gamit ng Sunny. Nagulat ulit si Vegapunk sa cola na sinabi ni Frankie. Sabi naman ni Atlas na maganda daw yung plano pero kailangan daw muna nilang i-disable
ma-install yung Frontier Dome bago magawa lahat ng plano nila. Tumawa naman si York na hindi daw nila makukuha yung password sa kanya. Sabi naman ni Vegapunk na i-hack daw nila yon. Wag nga daw nitong maliitin ang isang Vegapunk. At ayun, ginawa na nila yung plano. Si Lilith ang magko-control doon sa Vegaforce 1. Sabi nga ni Lilith na kailangan nilang magmadali dahil bubukas na daw yung barrier. Sabi naman ni Frankie na tama daw itong si Lilith. Kapag binuksan daw nila yung barrier ay makakatakas sila. Pero kaya na daw silang pasukin ng mga kalaban. Tama daw sabi ni Bonnie. Sabi naman ni Lilith ay alam daw ba nila na hindi pa siya nakakaalis ng isla. Sabi naman ni Frankie na ano daw bang iniisip ni Lilith? Magpipiknik sila. Sabi naman ni Luffy na mamimiss nga daw niya yung mga pagkain sa isla. Tama daw sabi ni Bonnie. Hindi na nga daw sila makakakain ng ganon pag nakaalis sila. Kaya kumuha na nga daw sila ng maraming pizza para baunin daw nila sa pag-alis. Sabi naman ni Luffy na marami daw cheese doon sa Sunny. At ipagluluto nga daw sila ni Sanji. Kaya wag nga daw mag-alala itong si Bonnie. Sabi pa ni Bonnie na tama daw, magaling nang magluto at malakas pa lumaban. Tinanong nga ni Luffy si Bonnie na bakit daw biglang gumanda yung mood nito. Ano daw nangyari? Sabi naman ni Bonnie na gumanda daw yung mood niya dahil hindi niya na binalak na patayin pa si Vegapunk. Sabi naman ni Luffy na mabuti naman daw para hindi na daw sila mairita doon sa kakaiyak ni Bonnie. Sabi naman ni Bonnie na hindi daw siya iyakin. Lap trip talaga yung dalawa na to. Sa labas na tayo. Abala nga yung mga Marines sa plano nila at nasabi na tumawag nga itong si Lucci dito sa mga Marines. Alam na nga daw nila yung nangyayari sa loob. I-report nga daw nila ito sa lahat ng Marines. Makikita natin dito si Kizaru at si Saturn. Sabi nga ni Saturn na narinig daw ba ni Kizaru yung sinabi ni Luffy. Napakayabang nga daw nitong si Luffy at nagsisinungaling pa nga daw ito na hawak nga daw ni Luffy yung isla. Sabi naman ni Kizaru na pero mukhang na-corner na nga daw nila itong si Luffy na parang mga daga. Sabi naman ni Saturn na yung Frontier Dome nga daw ay isang defense system na gumagamit ng laser. Tama daw ba siya? Kaya daw bang harangan ni Kizaru yon dahil nga daw isa itong taong liwanag? Sabi ni Kizaru ay pwede naman daw yon pero yung pinagbantay nga daw ni Vegapunk doon ay kaibigan nga daw ni Kizaru. Sabi naman ni Saturn na edi lagpasan na nga lang daw ni Kizaru yon. Sabi naman ni Kizaru ay hindi nga daw niya pwedeng lagpasan ang taong determinado para ipagtanggol ang pwesto niya at hindi nga daw niya pipigilan yung sarili niya. At kung uumpisahan nga daw nila yung pag-atake na ganon ay panigurado daw na itong si Sentomaru ay uutusan yung mga mechanized sea beast at yung 50 Mark III pasipista na sumusunod dito kay Sentomaru para palubugin yung mga barko nila na napakalaki nga daw nung mawawala sa kanila. Nai-stress na nga dito si Saturn. Paano naman daw yung power plant? Nasaan na daw ba yon? Sabi ni Saturn. Sabi naman ni Kizaru ay itong si Lucci nga daw ay isang matalinong tauhan. Nabigay na nga daw nito yung mga impormasyon para doon. At ayun, nag-umpisa na nga ang mga Marines na maghanda para sa pag-atake. Nagsihanda na nga din yung mga Vice Admiral para nga sa paglusob sa isla. Nakarating na nga ang mga bida natin doon sa Sunny para maghanda na din sa pag-alis nila. Si Kizaru ay lumabas na at ginamit nga nito yung Yata no Kagami niya. Mabilis nitong nilagpasan lahat ng barko at mga sea beast sa paligid ng isla. Natanong nga nito si Sentomaru at inutusan na din nito yung lahat ng Mark III pasipista na ubusin lahat ng kalaban nila. At eto na, maglalaban na yung dalawang magkaibigan o mag-uncle. Sinalag nga lang ni Sentomaru yung atake ni Kizaru. Ano kaya yung mangyayari sa laban ng dalawa na to? Napansin nga ng mga bida natin yung liwanag sa labas at bigla na nga lang sinabi ni Luffy na meron daw dumating na malakas na tao sa isla. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin. Lahat nga ay nakahanda na. Itong mga Marines ay aatake na sa isla at nauna na nga dito si Kizaru. Ang mga bida natin ay naghahanda na din para sa pag-alis nila. Pero ano kaya ang mangyayari? Maaabutan kaya sila ni Kizaru sa loob? O lalaban sila Luffy para matalo ang Marines at makaalis ng tuluyan sa isla? Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!